Katulad nito, katulad kay Senator Ping Lacson, dito tayo kay Senator Ping Lacson. Mga kababayan, si Senator Ping Lacson, mga kababayan, ay magbibitaw daw sa posisyon. Buti pa si Senator Ping Lacson, ramdam niya na merong ayaw sa kanya, maraming galit, kasi bakit daw siya ang inupo sa Blue Ribbon at hindi si Marcoleta, di ba? Kasi alam nyo dito, sa totoo lang mga kababayan, itong Senado, itong mga Duterte Black sa Senado, ito yung mga totoong diktador. Bakit? Kapag hindi nila gusto, pinapalitan nila. Alam nyo, sa ginawa ninyo dyan sa Senado, yung paulit-ulit na pinapalitan, yung paulit-ulit na binabago ninyo, no? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, nawawala ng credibility ang Senate. Yan po, bakit? Paano magtiwala ang tao sa inyo? Kung hindi nga kayo nagkakasundo. Di ba? Isipin ninyo, mga kababayan, tama ba ako o mali? Paano ka magtitiwala sa Senado? Paano ka magbigay ng respeto kung sila mismo hindi nagkakasundo? Di ba? I-abolish nyo na lang yan. I-abolish nyo yan, Senado. Sa totoo lang, walang saysay yung ginagawa ninyo mga kababayan. Lalong-lalo na mga senador. Walang saysay. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero gate ni Lacson, tuloy pa rin daw ang kanyang laban kontra korupsyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Sa gitna ng paghulong ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa maanumalyang flood control projects, nagbitiw sa pwesto si Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng komite. Kasunod ito ng ilang naririnig umano niya na hindi na raw pabor ang mga kasamahan niya sa Senado sa paraan ng pagsasagawa niya ng mga pagdinig. Paano papabor? Paano papabor sa'yo, Senator Ping? Kasi halos naman kasi sa investigasyon mo, nadadawit sila. Kaya hindi talaga sila papabor sa'yo. Dapat nga sa'yo, Senator Ping Lacson, mag-DOJ ka na lang Di ba? Sa totoo lang, dapat si Senator Ping Lacson isa sa isali sa sa ICI Bakit? Kasi alam nyo, si Senator Ping Lacson, kung ano yung kanyang research, kung ano yung kanyang investigasyon, accurate 100% sa investigasyon ng Bilyonaryo News. Totoo yan. Bakit? Halos lahat ng investigation ni Senator Ping Lacson, noon pa yan, sa panahon na buhay pa si Miriam. Si Miriam Santiago mismo, mga kababayan, may tiwala kay Lacson. Ngayon, kung ang mga senador walang tiwala kay Senator Ping Lacson, ibig sabihin, sangkot sila. Diba? Ibig sabihin, sangkot sila. Senator Ping, okay lang, mag-resign ka as a Blue Ribbon chairperson. Pero, wag mong bitawan kung ano man ang naumpisahan mo na pag-iimbestiga. Dapat kausapin mo si PBBM, sumali ka sa ICI. Maskin advisor man lang. Advisor man lang. Pumalit ka kay Magalong. Alam nyo, totoo talaga. Lahat ng investigation ni Senator Ping Lacson, accurate 100%. Totoo yan, mga kababayan. Kung papipiliin ako sa Senado, 5 senador lang ang may totoong para sa bayan dyan. The rest, wala na. Pangalan na lang. Git ni Lacson, kung hindi na raw masaya ang mga kabaro niya, oras na para magbitiw sa pwesto at humanap na lang ang mga senador ng papalit sa kanya. Tama. Dagdag pa ng senador, nakadepende raw sa kagustuhan ng kanyang mga kasamahan ang pananatili niya bilang Blue Ribbon Chair. Sa kabila nito, hindi naman daw titigil si Lacson sa kanyang laban kontra korupsyon at aniyay sistema ng paglustay sa pera ng taong bayan sa maling. Kaya maraming senador na hindi siya gusto kasi nga nalalaman ang baho Alam nyo, nag-umpisa ito na pinag-initan nila si Senator Ping Lacson dahil doon sa nalaman na 100 billion insertion. Totoo yan. Na which is dapat malaman ng taong bayan yan. Pera natin yan Pera ng tao yan. Walang masama
na malaman ng tao na meron kayong 100 billion insertion kung gamitin nyo naman sa tama. Wala nang magagawa ang taong bayan dyan. Bakit? Compulsory yan eh. Isa yan sa mga namin eh. Isa yan sa mga gawain namin at trabaho namin ang magbayad ng tax. Nasa mga politiko na yan kung paano nila gamitin at saan nila gamitin. Walang problema kung mabisto na meron kayong 100 billion insertion. Walang problema. Ang problema doon kung saan ninyo ginamit at paano ninyo ginamit. Walang problema kahit tagtit na 9 billion kayo dyan bawat isang opisina ng senador. As long as makagawa kayo ng proyekto, makatulong kayo sa bayan. Kasi hindi porket senador kayo, gawa lang kayo ng gawa ng batas, malamang sa malamang, kuha din kayo ng pondo, gumawa din kayo ng proyekto. Kasi bawat mga senador, meron po kayong mga constituent, may mga lalawigan po kayo, may mga lugar po kayo, may mga tinitirhan po kayo kung saan kayo nakatira. 'Di ba? Walang problema sa amin taong bayan kung meron kayong 100 billion insertion. Halos lahat ng senador, hindi po natin yan maikaligtaan, hindi po natin yan maitanggi. Lahat naman po, kahit nga sa barangay may ganyan eh. 'Di ba? Depende na po yan sa mga senador kung saan ninyo gamitin. Ngayon, kung nasaktan kayo na nabisto ni Senator Ping Lacson at nalaman namin ng taong bayan na meron kayong 100 billion insertion at 5 to 9 billion each senador, wala pong problema sa amin yun. Ang problema dyan kung saan ninyo gamitin. Kasi kahit anong gagawin namin, wala naman kaming magawa eh. Nasa batas na yan, compulsory kaming magbabayad ng tax. Hindi namin pwedeng hindian kasi makukulong kami. Ang masaklap nga dun eh, kapag hindi kami nagbayad ng tax, huhulihin ka, iaamla ka, ikukulong ka. 'Di ba? Pero kapag mga politiko ang magnakaw, walang nakukulong. 'Di ba? Yan ang mahirap. Walang problema na malaman ng taong bayan na may insertion ang bawat senador na 100 billion. 'Di ba? Ang problema doon kung saan ninyo gamitin. Wala mang problema kahit nga tag 100 billion kayo bawat isa eh. Basta gamitin ninyo sa ayos, gamitin ninyo sa tama. Walang problema. Mas matuwa pa nga ang taong bayan nun eh. Ang laki ng budget ng Senado. Kung ginamit nyo sa tama, walang problema sa amin yun. Wala naman kaming magagawa. Wala kaming magagawa. Kasi bakit? Hindi pa kami pinapanganak. Nagbabayad na kami ng tax. Wala kaming magagawa. Kaya bakit ninyo pag-initan si Lacson kung nalaman ng taong bayan na meron kayong insertion na 100 billion? Dahil ba nabibisto at dahil ba nakikita ng taong bayan kung saan ninyo dadalhin bawat ahensya o bawat isa sa inyo, mga senador? Kaya pinag-initan ninyo si Lacson? Wag ninyong pagtampuhan. 'Di ba? Wag ninyong pagkaisahan yung tao na tumulong sa inyo, tumulong sa amin. Bakit? Kung sino pa yung may malasakit sa bayan, pinagkaisahan ninyo. Samantalang kayong nagkakaisa dyan, nagkakaisa kayo sa pagnakaw. Bakit? Bakit kayo natatakot kay Lacson na malaman yung mga sikreto ninyo? Karapatan lang po ng taong bayan malaman yan, kay pera namin yan eh. Hindi yan pera ninyo. Kaya nga napag-isip-isip kami na kaya pala gumastos kayo ng daan-daan milyon kada eleksyon. Kayong mga senador, wala ko yung pinangalanan na. Kaya pala gumastos kayo ng 300 million, 200 million, 100 million ang pinakamababa. Kaya pala, kasi kapag nanalo kayo, may mga insertion kayo. 'Di ba? Tama po ba ako? Tama po ba kami, taong bayan? Kaya hindi na kami nagtaka kung bakit halos gumastos kayo ng daan-daan milyon. Sabi nga ni Vico Soto, ang politiko kapag gumastos yan ng milyon-milyon, babawiin nila yan. Kasi biruin nyo, mga kababayan, saan ka kumikita? Gumastos ka ng 200 million sa eleksyon kung tatakbo kang senador. Pag nanalo ka, paano mo mabawi yan? Magkano lang naman sahod ng senador? 'Di ba?
Biruin nyo yan. Pwede naman nating balikan dito magkano ang ginastos ng mga nanalong senador nitong 2025 sa kanilang pangangampanya. Ito balikan natin. Kasi nakakapagtaka lang, bakit kayo gumagastos ng 100, 200, 300 million hanggang 1 billion? Kung hindi ninyo babawiin yan. Kasi kung gagastos ka ng 200 billion o 200 million, tapos ang sahod mo magkano lang naman, 200,000 a month, do you think mababalik sa'yo yung 200 million? So, ibig sabihin, dyan kayo kumikita sa insertion at kickback. Di ba? Diyos ko, mga kababayan. Eto. Eto mga kababayan. Eto. Mga senador. Dito na. Gumastos ng 100 million sa election. Makikita namin yan kasi syempre may mga nagre-research niyan. Mas malaki pa raw sa pork barrel noon ang nadiskubre ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Mahigit 100 bilyong piso ang isiningit raw o yung mga insertions sa national budget ngayong 2025 ng halos lahat anya ng mga senador sa 19th Congress. Kita ninyo? Nakatutok si Mav Gonzales. Dahil ba dito nabisto kayo, pinag-initan nyo si Lacson na halos 100 billion? Mas malaki pa sa pork barrel scandal ni Napoles? Dahil ba dito? Kaya napagtanto-tanto namin ngayon, kaya pala kayo gumastos ng daan-daan milyon sa eleksyon Kasi pag nanalo kayo, billion naman ang kinikita nyo. So, kaya pala, kami taong bayan, nagkabilat-bilat, nagkautin-utin, nagkakaluha, sipon, dugo, pawis, para lang makapagtrabaho at makapagbayad ng tax. Pero kayo, wala kayong pakialam kahit daan-daan milyon inubos nyo. Kasi pala, meron kayong bilyon na kinikita. Diba? Ayan na. Nagulat daw si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sa 2025 General Appropriations Act, mahigit 100 bilyong piso aniya ang insertions o isiningit ng halos lahat ng senador ng 19th Congress. Kita Individual nyo? insertions daw ito na naka-FLR o for later release. Dahil ba dito, kaya pinag-initan nyo si Lacson? Dahil ba dito, kaya hindi nyo gusto? Kasi bakit? Nabibisto kayo. Diba? Dahil ba dito? Tanong ko lang sa mga senador. Dahil ba dito? Nagalit kayo? Pinagkaisahan ninyo? Kasi binuko kayo? Diba? Kaya pala, magugulat na lang kami sa balita, yung isa, anak ng dating senador, may kapatid na senador, may nanay na senador, gumastos ng bilyon. Yung isa naman, saklap lang, hindi nanalo. Di pa raw siya nakakita ng ganito kalaking halaga. Noon daw kasi, nasa daang-daang milyong piso lang ang Priority Development Assistance Fund o PDAF na mas kilala bilang pork barrel bago ito Kita ninyo? Mas matindi pa pala yung pagnakaw ninyo kaysa sa confidential sa flood control. Sa flood control, si Diskaya lang yun at saka yung ibang kontraktor. Pero ito, lahat kayo meron, tiba-tiba, Diba? Ayan na, kaya pala. deklarang unconstitutional. Sabi ni Lacson, hindi pa niya nakikita ang buong listahan ng mga kongresistang nagsingit din sa budget. Pero mahaba rin aniya ito. Pwede raw niyang tanungin sa budget deliberation kung bakit ito pinayagan, kung ilan sa mga insertion ang na-release at paano ito ipinatupad. Paano hindi payagan yan? Kung may kickback nga din ang budget deliberation. Di ba? Alam nyo, ito mga kababayan, ako mismo, dito po ang kadahilanan, Sir Pau, kung bakit galit sila kay Lacson. Nabisto sila Actually, noon ko pa naman yan nalalaman. Kasi ganito yan. Ako dati, nung pagka-graduate ko lang ng high school, nag-summer job ako. Alam nyo ba ang ginagawa ng munisipyo? Ang sahod namin, every week, 1.5. Mag-summer job, maglilinis ka sa City Hall, magwalis-walis ka sa City Hall, sa kalsada, or sa barangay nyo. Summer job ang tawag doon. Ngayon, mga kababayan, ganito po kasi ang nangyari. Ang sahod namin, 1.5 a week. Ngayon,
para makuha mo siya ng maaga, ang ibibigay sa'yo ng budget or finance ng City Hall, 1-2 na lang. Pero makukuha mo siya agad. Hindi siya 1-5, 1-2. Ngayon, kung gusto mong kunin, ngayon kung mag-antay ka, medyo matagal kasi payroll yon, 1-5 ang makuha mo, pero matagal. Pero kung pumayag ka na makuha mo agad, 1-2 lang. Kukupitin nila yung 300. So, kung 1,000 kami na nag-summer job, i-times mo sa 300, may 300,000 si finance officer ng City Hall. Ganyan po ang kalakaran sa City Hall. Bakit? Isa ako sa nagtrabaho eh. Biruin mo ganito. Every week, every Friday, sasahod kayo. Kung gusto nyo pagka-Friday makuha mo, yung 1-5, 1-2 na lang. Kasi yung 300, kukunin yun ni finance officer. Kasi marirelease yun hindi Friday eh. Marirelease yun minsan Tuesday, minsan Thursday, kasi nadidelay. So kung gusto mo Friday, kuha agad, 1-2. Pero pipirma ka doon na na-receive mo na. At pumayag ka na 1-2. Ganon sila kalakas. Kukupitan nila yon. Kaya ngayon, sa tanong ni Senator Ping Lacson, bakit ito pinayagan ng Department of Finance? Kasi may kickback yung Department of Finance eh. Diba? Ganon yun. May kickback, may makukuha sila, may makukupit. 'Di ba? Kaya kahit questionin mo bakit ganito kalaki, kasi may share din sila eh. Halimbawa, ako, isang senador, Department of Finance, sang-ayunan mo yan. Bakit? Sa 1 billion na yan, may 100 million ka dyan, sa akin yung 900. Ganon yun eh. 'Di ba? Ganun yun! Ni Lacson, bagamat hindi naman agad-agad masasabing illegal ang mga budget insertion o amendment, nakukwestiyon nito, lalo kung umabot ang individual insertion. Walang kwenta daw na news, sabi ni Michael Cañete. Mas lalong walang kwenta kapag DDS. Bakit? Bubu eh. Yeah? Ng 5 hanggang 7 bilyong piso. Nanawagan din ang senador sa mga kapwa mambabatas na iwasan ang paggamit ng tinatawag na leadership fund sa DPWH na nagbibigay daan para makapagsingit ng proyekto ang mga senador at kongresista kahit sa National Expenditure Program o NEP. Samantala, may mga senador na nababahala sa affidavit ni Orly Gutesa, ang dating security aide ni Congressman Zaldico, na nag-deliver umano ng mali-maletang pera kinako at dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod kasi sa hindi pagsipot sa pulong niya sa Justice Secretary, pinasinungalingan ng 2 dating kasamahan niya ang kanyang pahayag. Itinanggi rin ng nakapirmang notaryo na si Attorney Pesci Rose Espera na siya ang nagnotaryo at tumulong maghanda sa salaysay ni Gutesa. Sabi ni Lacson, makakatulong ang Manila Regional Trial Court na lutasin ang misteryo ng kontrobersyal na affidavit ni Gutesa. Sabi ni Senador Dante Marcoleta na nagpakilala kay Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee, walang epekto sa salaysay ni Gutesa ang anumang problema sa pagnotaryo sa affidavit dahil binasa niya ito sa pagdinig. Sumumpa naman daw siya sa Blue Ribbon, binasa roon ang kanyang salaysay at tinanong pa ng mga senador. Kaya aniya, kahit walang notaryo, hindi nawala ng saysay ang mga sinabi ni Gutesa. Pwede naman daw ipanotaryo muli ni Gutesa ang affidavit niya para mawala ang duda ng mga tao. Kita nyo mga kababayan, ganun po ang kalakaran nila. Kaya ngayon sa totoo lang, kaya pinag-initan po nila si Senator Ping Lacson, mga kababayan. At kaya napilitan si Ping Lacson na bumaba. Bakit? Kasi nga, halos lahat sila eh. Halos lahat sila. Tingnan nyo, yung nakaraan, ang sabi ni Marcoleta kay Jinggoy, safe ka na. Pero alam ni Marcoleta yun, nasabit si Jinggoy. Diba? Nagtatakipan sila eh. Diba? Sila-sila lang, nagtatakipan. Bakit sasabihin ni Marcoleta, safe ka na? So, ibig sabihin, alam ni Marcoleta yun. Diba? Tapos, pagka kinabukasan, dawit pala siya. Si Jinggoy. Kita ninyo? Kaya sa totoo lang mga kababayan, kung gusto mo maging mayaman, magpolitiko ka. Yeah? Pumasok ka, tungtong mayor. Mag-umpisa ka mayor. Tapos mag-congressman ka. Tapos mag-senador ka. Kung kumita ka na ng bilyon-bilyon, kung hindi ka pa kontento, mag-presidente ka. Mas matindi. 'Di ba? Kita mo 'yan, mga kababayan? Yun po ang katotohanan, yun po ang kadahilanan. 'Di ba? Kaya nila pinag-initan si Ping Lacson. May kredibilidad bilang testigo si Gutesa. Ngayon, na miyembro po ng Philippines. Lahat tayo miyembro eh. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. May 100 milyong pisong halaga
ng mga naimprentang balot. Hindi ka na naawa doon sa mga... Ang sahod ng isang senador sa Pilipinas ay 273,278 pesos kada buwan. Yes, you heard that right. Halos to 300K. At basic salary pa lang yan. Idagdag mo pa ang kanilang mga bonuses, travel allowance, at iba pang benepisyo. Gusto mo bang isa-isahin natin ang mga nakukuha ng isang senador? Ayan Baka pag nalaman mo to, tumakbo ka na rin. Tara, pag-usapan natin. Pag nalaman nyo ito kung magkano ang sahod ng senador at yung mga allowances nila, sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyong yumaman, pumasok kayo eh. Pumasok kayo sa politics. Ito, pakinggan ninyo. Una, bukod sa sahod na 273,278 pesos, may mid-year bonus pa sila. Wow. Na kasing halaga rin ang isang buwan nilang sahod. Sana all, di ba? Pangalawa, may 13th month pay din sila, katulad ng ibang government employee. Pangatlo, travel allowances, libre ang domestic travel, airfare, hotel, per diem, at may budget pa para sa foreign trips, like mga study tour abroad. Pang-apat, representation and transportation allowance, RATA, 90,000 pesos to 120,000 pesos kada buwan daw, para sa meetings at PR events. Pero hindi ito napapaliwanag ng detalyado sa publiko. Panglima, personal staff and consultants. Pwedeng mag-hire ng higit 20 staff. Sila ang babayaran gamit ang office budget at nasa senador kung sino ang kukunin. Pang-anim, ito ang pinakamalaki. Office budget umuwi. Umaabot ng 60 to 100 million kada taon para sa opisina, gamit, operations, events, advertisements, at travel. Pang-pito. Kita ninyo, yung pang-anim, 60 to 100 million. Bawat taon. Kung 6 na taon ka dyan, ilang daang milyon? Government-issued vehicle. May ilan na may libreng sasakyan mula sa gobyerno. Libre ang gas at maintenance. Galing sa opisina. Pang-walo, medical and insurance benefits. May PhilHealth, GSIS, private HMO, plus access sa Senate Clinic. Pang-siyam, retirement benefits. Kapag nakapagsilbi ng sapat na taon, may pension for life. Galing pa rin yan sa GSIS. Siyempre, pera ng bayan. Pang-sampu, educational assistance for dependents. Case to case. Pero may mga programang pwedeng applyan ng anak. In summary, sahod ang senador sa Pilipinas, 273 per month. Wow! Plus bonuses, plus allowances, plus 100 million pesos. Office budget plus benefits. At lahat ng yan, galing sa buwis ng mamamayan, sana all. Ang tanong, satisfied ba kayo sa trabaho ng mga senador natin? Ramdam nyo ba ang serbisyo nila? Ikaw ka now you know. I-comment mo ang opinion mo sa baba. Ang sahod ng isa. Diba? Kita ninyo? Ganyan po kalaki yung kanilang kinikita. Kaya nga nagkakandarapa sila eh. Kaya nga gumagastos sila ng daan-daan milyon. Yun legal na binipisyo yun. Hindi pa kasali dun yung illegal. Yun yung tumatanggap ng kickback, 20%, 30%. Diba? Take note, mga kababayan. Diba? Yun. Kaya yung mga senador, nagkakandara pa silang tumakbo kahit wala namang kwenta pag nakaupo. Kasi bakit? Ang lalaki na makukuha nilang benepisyo. Legal benefits yun. Daan-daan milyon. Kapag nakatapos ka sa termino mo na 6 years, may retirement ka na. Kasi senador ka noon. Kita ninyo. Haluan mo pa ng illegal yan. Talagang bilyon. Kaya makikita ka, yung iba nakatira sa Green Meadows. Minsan kapitbahay ni Chris Aquino. Diba? Ang gaganda ng mga bahay, mga mansyon. Ang lalaki ng mga kotse, ang gaganda, may mga sports car pa. Diba? Yung iba nandun sa Forbes. Diba? Minsan kapitbahay pa nga ni Manny Pacquiao. Minsan kapitbahay pa ni Vic Soto. Diba? Tapos minsan makikita mo, nandun sa may, tawag dito, yung sa may Makati. Ang bahay yan, BGC. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, kaya sila galit kay Senator Ping Lacson kasi nabisto sila eh. Di ba? Bistado kasi. Kita nyo yan? Sir Sab, ayan, Sir Amado, ayan, and Carlos Juanilio, ayan, may kamikilap shoutout po sa inyong lahat. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ang dapat kasi bigyan
ng mga magagandang benepisyo at malalaking benepisyo. Yun dapat yung mga doktor, mga nurse, mga teacher, police, sundalo, dapat yan ang pagbibigyan ng mga magagandang benepisyo. Kasi nga, kumikilos yan gumagalaw yan. Kesa naman sa mga ito, gagawa ng batas, kahit punuin mo ng 1 milyong batas ang Pilipinas, hindi naman napapakinabangan ng tao araw-araw yan. Pero yung pulis, yung sundalo, yung nurse, yung doktor, yung teacher, yung magsasaka, dapat yan yung taasan ng sahod. Yung mga labor, yung mga construction worker, di ba? Kasi yan yung nagpapaangat sa ating community, sa ating bayan. Bakit nyo pagsasahuran ng malaki itong mga politician, hindi naman to nakatulong sa ekonomiya? Anong naitutulong ng mga politician sa ekonomiya? Sige nga, anong naiambag nila pagdating sa construction? Anong naiambag nila pagdating sa education? Anong naiambag nila pagdating sa health? Anong naiambag nila pagdating sa safe? Wala! Pero bakit ang lalaki ng sahod nila? 'Di ba? Kaya nga dapat yan ang baguhin natin. Kapag magtalaga ka ng batas na bitay, walang pipirma. Kasi sila yung unang mabibitay. Kapag nagtalaga ka ng bagong constitution or charter change, walang pipirma. Kasi gusto nila yung luma at bulok na sistema. Kasi kumikita sila ng malaki. 'Di ba? May traffic enforcer pa. May mga barangay tanod pa. Dapat yan yung lalakihan ng sahod kasi yan naman yung gumagalaw 'Di ba? Diyos mio Marimar. Tignan ninyo, dito sa Pilipinas, napakarami ng mga politician. Sa Amerika, walang kagawad, walang tanod, walang barangay chairman, sheriff. So, sheriff police, yun lang ang sinasahuran. So, malaki ang nasisave sa isang komunidad. Kaya kung napapansin ninyo, walang kagawad, walang tanod, walang barangay chairman, yung ipinapasahod sa kagawad, tanod at barangay chairman, doon nila itinalaga sa mga hospitals. Kaya ang gaganda ng kanilang paggamutan. Kaya ang gaganda ng kanilang paaralan. Kasi yung pondo dapat na ipasahod doon, sa mga useless na politician, sa local government, doon na pupunta sa paggamutan at sa paaralan. 'Di ba? Kaya kapag may sakuna, may pondo agad sila. Kasi bakit? Pulis lang naman at sheriff ang sinasahuran. Wala na si barangay chairman, wala na si kagawad, wala na si tanod, wala na si treasurer, wala na si secretary. 'Di ba? Wala na si iski chairman, iski kagawad, at iski federation. 'Di ba? Dapat baguhin natin yung ating konstitusyon, tanggalin na lahat 'yan. Tingnan nyo, in part of Maynila, every kanto barangay. Tingnan nyo sa probinsya, yung 100 barangay sa Maynila, 2 barangay lang yan sa probinsya. 'Di ba? Take note. Hindi nyo napansin? Yung 100 barangay sa Maynila, 2 barangay lang yan sa probinsya. Pero anong ginawa sa barangay sa Maynila? Every kanto barangay. Kaya mas lalong walang improvement. Kasi bakit? Napakaraming barangay, napakaraming opisyalis, napapasahuran. Kung tinanggal mo lahat yan, sheriff na lang, kapulisan na lang, di sana yung ipinasahod doon, napupunta sa ospital, napupunta sa paaralan, di ang ganda. Ewan ko kung sinong gumawa ng konstitusyon na yan, na may ganyan-ganyan pa. Sa totoo lang, baguhin na natin yung ating konstitusyon sa Pilipinas. Baguhin na natin. 'Di ba? Sa Amerika, bakit wala namang kagawad, wala namang chairman, wala namang tanod, sheriff diretso? Nagawa naman. 'Di ba? Sa totoo lang, mga Pilipino, mga kababayan ko, i-push nating baguhin ang konstitusyon. Yung sistema natin ngayon sa pamamahala, bulok. Bulok. Alam niyo kung bakit? Sa barangay pa lang, diyan nag-umpisa ang korupsyon. Sa SK pa lang, diyan nag-umpisa ang korupsyon. Bakit? Dumaan din po ako pagka SK. Bakit? Yung sahod ko,
Isang taon, nilulun ko na sa land bank. Biruin mo, yung sahod ko isang taon, motor na. Kaya wala na akong gana magtrabaho. Bakit? Yung sahod ko, nalun ko na 1 year. Diba? Bulok ang sistema. Nag-umpisa ang korupsyon sa SK. Totoo yan. Mag-duty ka. Lalagbok ka lang sa barangay. Upo ka lang 1 oras, uwi ka na. Sinasahuran ka ng gobyerno. And, what is the purpose? Diba? Yun ang totoo. Kaya dapat tanggalin na yan eh. Yun dapat ang gagawin. So yun lang, mga kababayan, yung aking reaksyon, yeah. Dapat palitan ang konstitusyon, ang pangit, sa totoo lang. Alam nyo, number 1 na nagpapahirap sa ating bansa ay ang mga politician. Hindi ko naman nila lahat. Kasi, majority sa mga politician kasi, kapag nanalo yan, uupo, maglalagbok, mga ilang oras upo, uwi. Tapos sinasahuran sila. Tapos may mga benefits pa sila, may mga benepisyo pa. Tapos wala namang ginagawa. Kasi take note, sa barangay, 8 kagawad, 1 chairman. Saan ka nakakita? Ang barangay mo, hindi aabot 1 hektarya pero siyam ang namuno. 8 kagawad, 1 chairman. Tapos yung barangay mo, hindi pa abot 1 hektarya. Ang laki. Tapos sinasahuran kayo. Tapos kahit 3 taong kang umupo dyan, wala namang nagbago sa barangay. Hindi ka naman pwede magpatayo ng building dyan. Paano ka magpatayo ng building kung bawat kanto barangay na? Ano ipatayo mong building dyan? Di nasasara yung kanto mo. Diba? Kita nyo yan? Yun ang totoo. Sa Maynila, tignan mo. Santa Mesa. Example ko ang Santa Mesa. Itong street na to, barangay. Yung kabilang street, barangay. Yung kabilang street, barangay. Tapos yung namuno dyan sa barangay na yan, do you think may mapapa-improve siya? Anong may pa-improve niya dyan? Tayuan niya ng building? Kung tinatayuan niya ng building yan, edi nasasara yung kanto niya. Tatayuan mo pareho sa Hong Kong? Tayuan mo ng ng paupahan? Anong itatayo mo dyan? Bawat barangay hindi man umabot 1 hektarya. Yung 2 hektarya, 10 barangay na. Kita nyo yan? Tapos do you think yung 10 barangay, ilang mga opisyalis yan? I-divide ninyo. 9 times 10. 90 sila. Sasahuran ng gobyerno. Sasahuran silang uupo, maglagbok, attendance, tulog, uwi. Anong magbago? Wala, di ba? Wala. Kita nyo? Dagdag pasahod. Walang kwenta. Pag may gulo, tatakbo si Tanod. Pag hindi kaya ni Tanod, tatawag kay Kagawad. Pag hindi kaya ni Kagawad, tatawag kay Chairman. Pag hindi kaya ni Chairman, tatawag ng pulis. Yung pulis ang susugpo. So bakit nagtayo ka pa dyan ng Tanod, Kagawad at Chairman kung may pulis naman at pulis lang din naman ang susugpo sa gulo? Diba? Yan ang isipin ninyo. Dagdag pasahod, wala namang mga kwenta. Hindi ko nila lahat. Diba? Baguhin nyo na ang konstitusyon.